Sa likod ng pinto, dinig na dinig ko ang malakas na halahak ng aking asawa. Mamayang gabi, lilimasin natin ang taguan ng pera ng bobo mong asawa. Tapos, palayasin natin siya na parang pulube. Gumuho ang mundo ko, pero walang luhang pumatak sa isang iglap. Tahimik akong bumuo ng isang nakakabaliw na plano at tama nga ang hinala ko. Kinabukasan, nang buksan nila ang vault, ang kanilang mga halahak ay biglang napalitan ng isang nakakakilabot na sigaw nang matuklasan nila kung ano talaga ang laman nito. Bago natin simulan ang kwento, i-comment niyo naman sa ibaba kung taga saan kayo nanonood. At huwag kalimutang mag-like at subscribe para mas lalo pang lumago ang ating channel at makapaghatid pa kami ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng aral. Ang bahay na ito ang dapat sana ay palasyo ko. Isang 2 palapag na minimalist ang disenyo sa isang kilalang subdivision sa lungsod ng Quezon na binili ko gamit ang sarili kong pawis. Ang perang pamana ng yumaong tatay ko at ang ilang taong pagtatrabaho bilang isang punong tagasuri sa isang malaking kumpanya ng akawanting. Lahat ng iyon ay nakabaon sa bawat blok at semento ng bahay na ito. Ngunit ng hapong yun, ang palasyo ko ay tila naging isang kulungan. Katatapos ko lang maglampaso ng sahig sa sala nang marinig ko ang sunod-sunod na busina ng sasakyan sa labas. Sasakyan yon ni Danilo, ang asawa ko. Isang puting SUV na nakakainis, mang-aminin ay madalas ako pa ang sumasalo sa buwan ng hulog sa tuwing sasabihin niyang hindi pa raw dumarating ang bonus niya sa opisina. Nagmamadadali akong buksan ang pinto. Suot-suot pa rin ang luma kong duster na may mga mantsa ng sabon. Sa labas ng gate, hindi nag-iisa si Danilo. Sa tabi ng driver ay nakaupo ang biyanan kong si Aling Rosa na mayroon na namang nakataas na kilay at mapanuring tingin. At mula sa likod ay bumaba ang isang babaeng bata. Maganda, maputi, at may buhok na kulay pula. Moderno ang kanyang kasuotan. Isang hapit na bestida na nagpapakita ng kanyang magandang hubog. Elena, ano bang ginagawa mo? Ang tagal-tagal mong magbukas ng gate. Bungad agad ni Aling Rosa pagkababa ng bintana ng kotse. Walang bate, walang ngiti. Napalunok ako, pinipigilan ang inis na tila naging almusal, tanghalian, at hapunan ko na sa loob ng 3 taon naming pagsasama ni Danilo. Pasensya na po, Aling Rosa. Nasa likod po kasi ako, maingay po yung washing machine. Sagot ko habang binubuksan ang padlock ng gate. Ipinasok ni Danilo ang sasakyan sa garahe. Bumaba ang babaeng estranghero habang hila-hila ang isang malaking kulay rosas na maleta. Tiningnan niya ang kabuuan ng bahay ko na para bang tinatantiya ang presyo nito, hindi para bumisita. Sino siya, mahal? Tanong ko kay Danilo nang bumaba siya mula sa sasakyan. Hindi man lang niya ako tiningnan sa mata. Abala siya sa paglalabas ng isa pang maleta mula sa likuran. Ang maleta ng kanyang ina. Si Marites. Pinsan ko sa probinsya. Maghahanap daw ng trabaho dito sa Maynila. Dito muna siya titira habang naghahanap. Kawawa naman kung mangungupahan pa. Mahirap ang buhay sa Maynila. Dagdag pa ni Danilo. Lumapit sa akin si Marites at inilahad ang kamay na may niting hindi abot sa kanyang mga mata. Hi ate, hi. Ate Elena. Madalas kang ikwento sa akin ni Kuya Danilo. Sabi niya, sobrang sipag mo raw sa bahay. May halong pang-uuyam ang salitang sipag na yon. Sinulyapan niya ang duster ko tapos ang mga kuko kung walang linis. Tinanggap ko ang kamay niya. Malamig at malambot ang hawak niya na para bang nandidiring dumikit sa balat ko. Halika na Marites, pumasok na tayo. Huwag mo nang pansinin yan si Elena. Hayaan mo siyang magbuhat ng mga gamit. Wika ni Aling Rosa sabay akbay kay Marites na para bang si Marites ang manugang niya at hindi ako. Elena, dalhin mo ang mga maleta sa guest room sa baba. Tapos, gawin mo kami ng malamig na maiinom. Siguradong uhaw na si Marites. Hindi masyadong lumalamig yung aircon ng kotse kanina. Natigilan ako.
Ako ang asawa dito, hindi kasambahay. Pero iwinasiwas lang ni Danilo ang kanyang kamay. Sige na, mahal. Gawin mo na lang ang sinasabi ni nanay. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Pagod ako sa biyahe. At nang hindi na hinintay ang sagot ko, pumasok na si Danilo kasunod ang kanyang ina at si Marites. Iniwan akong nakatayo sa mainit na garahe sa pagitan ng dalawang malalaking maleta. Nanikip ang dibdib ko. Hindi dahil sa bigat ng mga maleta, kundi sa bigat ng katotohanan sa sarili kong bahay. Wala akong halaga. Mabigat ang mga paang kinaladkad ko ang mga gamit papasok. Mula sa sala, dinig na dinig ko ang kanilang mga halakakan. Ang malanding boses ni Marites ang nanggingibabaw. Naku, Aling Rosa, nambola pa kayo. Sige po, pag naging matagumpay ako dito sa Maynila, ibibili ko kayo ng bagong bag. Ayan, ganyan dapat. Yan ang mabait na anak. Hindi tulad nung nasa likod, sobrang kuripot. Malakas na sagot ni Aling Rosa. Sinadya niyang lakasan para marinig ko. Inilapag ko ang mga maleta sa guest room at dumiretso sa kusina. Nanginginig ang mga kamay ko habang nagsasalin ng juice sa baso. Pasensya, Elena! Pasensya! Bulong ko sa sarili. Siguro pagsubok lang ito sa pagsasama namin. Siguro pagod lang si Danilo. Hindi ko pa alam noon na ang pagdating ni Marites ay hindi lang isang simpleng pagbisita. Ito na pala ang simula ng isang pananakop. At nang hapong yon, sa pagbubukas pa lang ng kanilang entablado, ako na pala ang bida sa isang trahedyang hindi ko namamalayan. Lumipas ang 2 araw. Ang dating tahimik kong bahay ay napuno ng tawanan na hindi para sa akin. Si Marites na dapat ay naghahanap ng trabaho ay tanghali na kung gumising. Maghapon siyang mag-aayos ng sarili at uupo lang sa terasa para makipagkwentuhan kay Aling Rosa. Samantalang ako, tuloy pa rin sa dubling trabaho. Digising ng madaling araw para maghanda ng almusal. Pagkatapos, ay haharap sa laptop para sa mga freelance accounting job ko at bababa ulit para magluto ng tanghalian at maglinis ng bahay. Simula nang mag-resign ako sa trabaho, 1 taon na ang nakalipas. Dahil sa hiling ni Danilo na mag-focus kami sa pagbubuntis, hawak na niya ang kwento na si Elena ay isa lang housewife na walang trabaho. Ang hindi niya alam, ang kinikita ko sa freelance ay mas malaki pa sa sahod niya bilang isang admin staff. Pero nanahimik ako para maprotektahan ang ego ng asawa ko. Nang hapong yon, bandang 4:00, makulimlim ang langit ng Maynila. Tila nakikisama sa nararamdaman ko. Nagpaluto si Aling Rosa ng turon at nagpatimpla ng mainit na kape. Siguraduhin mong hindi sunog tulad nung kahapon, Elena, ha? Ayusin mo! Sigaw niya mula sa sala. Nasa kusina ako at nagpiprito nang mapansin kong ubos na pala ang asukal. Ang lalagyan ng asukal ay nasa isang cabinet malapit sa sala, sa likod ng isang partition na gawa sa nara na inukit pa sa paete. Dahan-dahan akong naglakad, suot ang tsinelas bahay kong malambot kaya't walang ingay ang bawat hakbang ko. Nang aabutin ko na sana ang garapo ng asukal, natigilan ang kamay ko sa ere. Narinig ko na naman ang kanilang tawanan. Pero sa pagkakataong ito, ang pinag-uusapan nila ay nagpatayo ng lahat ng balahibo sa katawan ko. Mahal, sigurado ka bang hindi niya alam ang kombinasyon ng vault? Nasubukan mo na? Boses iyon ni Marites. Ibang-iba sa malambing na tono na ginagamit niya sa harap ko. Ang boses niya ay matalas, tuso at puno ng kasakiman. Walang problema, babe, sagot ni Danilo. Ang boses ng asawa ko ay puno ng kumpiyansa. Bubitay ang si Elena. Sobrang tiwala sa akin. Kahapon nagkunwari akong tinatanong ang birthday ng papa niya para daw ipagdasal. Yun pala ang kombinasyon ng vault niya. October 5, 1988. Siguradong bubukas yun. Para akong huminto sa paghinga. Muntik nang mahulog ang hawak kong measuring cup.
pero mabilis ko itong nasalo. Pinigil ko ang aking hininga at idinikit ang katawan sa likod ng partition. "Magaling!" wika ni Aling Rosa. Sawang-sawa na ako sa pagmumuha niyang paawa. Yung titulo ng bahay na to, nakapangalan pa rin sa kanya. 'Di ba, Danilo? Opo, Nay. Pero kalma lang kayo. Yung special power of attorney para maibenta ang bahay, isiniksik ko na sa mga papeles ng insurance na pinirmahan niya noong 1 linggo. Hindi niya binasa. Pirma lang siya ng pirma. Tanga talaga. Humalahak si Danilo. Ang halahak na dati ay musika sa aking pandinig ay parang tunog na ngayon ng isang hayop na nag-aabang ng mabibiktima. "Oo, sige, tuloy ang plano," tuwang-tuwang sabi ni Aling Rosa. "Mamayang gabi, hintayin natin makatulog siya ng mahimbing. Mga 2:00 ng madaling araw, bubuksan natin ang vault. Kunin natin lahat ng gold bars at alahas ng tangang yan. Sabi mo may 500 grams, diba? Higit pa, Nay. May mga manang alahas pa mula sa nanay niya. Lahat-lahat siguro aabot ng 5 milyong piso kung ibebenta natin." Mabilis na sagot ni Danilo. Mukhang nakalkula na niya lahat. "Kukunin natin lahat," tuloy ni Aling Rosa. Nanginginig ang boses sa pananabik. "Bukas ng umaga pagising niya, palalayasin natin siya. Sabihin mong nga ibenta na ang bahay kay Marites para pambayad sa utang mo sa sugal o kung ano paman para ma-shock siya. Gawin natin siyang pulubi para maranasan niya ang mabuhay sa kalye nang walang ni isang kusing. Tapos magbabakasyon tayo sa Palawan, di ba mahal? Gamit ang perang pinagbentahan ng ginto." Malanding, sabi ni Marites. "Una man babe, magpapakasaya tayo. Hayaan nating madusa si Elena. Sino ba kasing nagsabi sa kanyang maging asawang inutil? Hindi man lang makapagbigay ng anak. Ang alam lang ay ubusin ng bigas." Katahimikan. At pagkatapos ay isang malakas na hagihikan mula sa kanilang tatlo. Ang tawang iyon ay gumapang sa buong kabahayan, pumasok sa tenga ko at winasak ang bawat piraso ng pagmamahal na natitira para kay Danilo. Nakatayo lang ako roon. Nanlalambot ang mga tuhod, pero hindi basa ang aking mga mata. Kakaiba. Dapat siguro ay humahagulgul ako ngayon matapos marinig ang ganito kalaking kataksilan. Ang asawang minahal ko, ang biyenang ijinalang ko, at ang babaeng nagpakilalang pinsan. Lahat sila ay nagsabwatan para pulubihin ako sa loob lamang ng isang gabi. Pero walang luhang lumabas. Sa halip, isang malamig na pakiramdam ang gumapang mula sa talampakan hanggang sa ulo ko. Ang utak kong matagal nang namanhid dahil sa pag-ibig ay biglang nag-init at gumana. Ang instinto ko bilang isang auditor ay muling nabuhay. Analysis of the situation. Target nila ang liquid assets at fixed assets. Isasagawa ang operasyon mamayang 2:00 ng madaling araw. Hawak ni Danilo ang code ng vault dahil sa kapabayaan ko. Nakapirma na ako sa isang dokumentong siguradong sisira sa legal na karapatan ko sa bahay na ito. Dahan-dahan akong umatras pabalik sa kusina. Sa harap ng kalan na may apoy pa, tinitigan ko ang turon na kulay ginto na dahil sa pagkakaluto. Akala niya tanga ako, bulong ko sa kumukulong mantika. Nakalimutan niyo yata kung sinong nag-aayos ng pananalapi ng isang malaking kumpanya sa loob ng 5 taon bago ako nagpakasal sa isang palamunin. Iniyahon ko ang turon, inayos sa isang magandang plato at numiti ako. Isang ngiti na hindi para kay Danilo, kundi para sa sarili ko. Mapait nga ang kapeng ititimpla ko ngayong hapon, Danilo. Pero mamayang gabi, kayo ang lalasap ng lason. Dinala ko ang tray ng kape at turon sa sala na may pinaka-inosenteng muka na kaya kong ipakita. Heto na po, Aling Rosa, Danilo, Marites. Pasensya na po kung natagalan. Malambing kong sabi habang inilalapag ang tray. Natigilan silang tatlo. Umubo si Danilo, inayos ang upo na kanina ay sobrang lapit kay Marites. Tumingin sa ibang direksyon si Aling Rosa, habang si Marites naman ay ngumiti ng pagkatamis-tamis, isang niting halatang-halata ang pagiging peke.
Salamat Ate Elena. Naku, nakakahiya naman. Palagi mo na lang kaming pinagsisilbihan. Sabi ni Marites na nagkukunwari. Okay lang Marites. Trabaho ko namang pagsilbihan ng pamilya. Sagot ko, may kaunting diin sa salitang pamilya. Walang nakapansin. Masyado silang abala sa sarili nilang kasakiman. Nagpaalam akong pupunta sa kwarto dahil masakit daw ang ulo ko. Mahal, pahinga muna ako sa taas ha. Sobrang sakit ng ulo ko. Mukhang matutulog na ako ng maaga. Nagningning ang mga mata ni Danilo. Ito ang senyales na hinihintay niya. Kung maaga akong matutulog, mas magiging madali ang plano nila. Sige mahal, magpahinga ka na. Uminom ka ng gamot para mahimbing ang tulog mo. Huwag ka nang lumabas ha. Si Marites na lang ang uordal ng pagkain para sa hapunan. Salamat, mahal. Pumasok ako sa master's bedroom at dahan-dahang nilak ang pinto. Pagkatulog ng click, gumuho ang maskara ko. Napasandal ako sa likod ng pinto. Habol ang hininga. Sumisikip ang dibdib ko na para bang may malaking batong nakadagan dito. Gusto kong sumigaw. Gusto kong lumabas at sampalin si Danilo sa bunutan ng buhok ni Marites at palayasin si Aling Rosa ngayon din. Pero pinigilan ako ng lohika ko. Kung magwawala ako ngayon, ano ang ebidensya ko? Ang ginto ay nasa vault pa. Ang plano nila ay usapan pa lang. Pwedeng magdahilan si Danilo na biruan lang yun. Pwedeng baligtarin ng biyenan ko ang lahat at sabihing isa akong masamang manugang na tsismosa at nagkakamali ng dinig. Magmumukha akong baliw at ang pinakamasama, magiging alerto sila. Hindi. Kailangan ko ng matibay na ebidensya. Kailangan ko silang mahuli sa akto. O mas maganda, hahayaan ko silang pumasok sa sarili nilang bitag. Tumayo ako at lumakad patungo sa vanity table. Doon, sa pagitan ng mga bote ng skincare, ay may nakatagong isang baby monitor na may camera na konektado sa cellphone ko. Binili ko yon para i-monitor ang pusa kong si Mochi noong nabubuhay pa siya. Pero namatay si Mochi noong 1 buwan. Nalason daw ng daga, sabi ni Danilo. Na yun, naghihinala ako. Baka si Mochi man ay biktima ng kanilang kalupitan dahil ayaw ni Mochi kay Aling Rosa. Binuksan ko ang app sa cellphone ko. Aktibo ang camera. Mayroon din akong isang hidden camera na hugis USB charger sa sala na ikinabit ko nun dahil madalas akong nawawalan ng pera sa wallet. Nirewind ko ang recording ng nakaraang 30 minuto. Malinaw ang audio. Mamayang gabi, kukunin natin lahat ng gold bars ng bobo mong asawa. Malinaw na malinaw ang boses ni Aling Rosa. Ang mukha ni Danilo ay kitang-kita sa HD. Okay, bulong ko. Isang ebidensya, hawak ko na. Pagkatapos, tumingin ako sa vault na nakatago sa loob ng aparador. Laman nito ay 500 grams ng ginto na inipon ko mula pagkadalaga. Nandoon din ang orihinal na titulo ng bahay at ang mga dokumento ng sasakyan ko. Hindi ang sasakyan ni Danilo. Sabi ni Danilo, alam na niya ang code. Ibig sabihin, hindi naligtas ang vault na ito. Pero hindi ko mailalabas ang mga gamit na ito ngayon. Siguradong nagmamasid si Marites mula sa sala. Ang bintana ng kwarto masyadong delikado. Kailangan ko ng ibang plano. Isang bagay na mabilis, tuso at masakit para sa kanila. Napatingin ang mga mata ko sa lumang tackle box ng yumaong tatay ko sa ibabaw ng aparador. Mahilig mang isda si tatay. Sa loob noon, maraming pabigat sa pamingwit na gawa sa tingga. Bilog, mabigat, at siksik. Isang baliw na ideya ang pumasok sa isip ko. Ang mga gold bars ko ay nakabalot sa selyadong card. Kung titingnan, hindi mo malalaman ang itsura at bigat nito. Pero kung ibebenta nila, siguradong kasama ang balot. Hindi ko kayang pekein ang balot sa maikling oras. Pero teka, si Danilo at ang pamilya niya ay hindi detalyadong mga tao.
sakim sila. At ang mga taong sakim, madalas bura. Binuksan ko ang pinakailalim na drawer kung saan nakatago ang mga props ko sa isang dula-dulaan sa opisina dati. Gumanap akong isang bagong yamang mayabang. Mayroon akong isang set ng pekeng alahas, imitasyon pero high quality. Kulay ginto, kumikinang at may malalaking pekeng bato. Napakagarbo. Tamang-tama sa panlasa ni Aling Rosa. At para sa mga gold bars, naalala kong meron akong mga dummy gold bars. Binili ko ito online para sa isang photoshoot ng online shop ng kaibigan ko. Gawa sa bakal na pininturahan ng ginto. Magaan ng kaunti pero halos kapareho ng itsura. Nakatago ito sa maliit na bodega sa loob ng banyo ng master's bedroom. Nagmamadali akong pumasok sa banyo at hinalungkat ang mga lumang kahon. 5 piraso ng 100 gramo dummy gold bars. Perpekto ang kulay. Ngayon, ang problema ay ang titulo ng bahay. Ito ang pinakaimportante. Hindi ko pwedeng hayaang makuha nilang orihinal. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ng isang pangalan sa aking emergency contacts. Abogado Antonio. Hello Antonio. Sorry sa abala. Si Elena to. Elena? Napatawag ka? Bakit parang pigil na pigil yung boses mo? Para kang naiiyak. Hindi ako naiiyak, Antonio. Nagpipigil ako ng galit. Kailangan ko ng tulong mo. Ngayon na, urgent. Pwede ka bang magpadala ng trusted mong tao dito sa bahay? Padaanin mo sa iskinita sa likod, sa may sampayan. Huwag sa harap. Elena, anong nangyayari? Pinagsamantalahan ka ba ni Danilo? Higit pa roon, ipapaliwanag ko mamaya. Please, magpadala ka ng sobre o kahit anong dokumento na mukhang legal. Ipapaswap ko sa dokumentong ibibigay ko sa tao mo. Kailangan kong iligtas ang mga ari-arian ko ngayong gabi. Okay. 15 minuto. Darating ng tao ko dyan. Standby lang ako. Ibinaba ko ang telepono. Malimig na pawis ang dumalay sa likod ko. 5:30 na ng hapon. May kaunti pa akong oras bago tuluyang lumubog ang araw. Magsimula na ang laro, Danilo. Tingnan natin kung sino ang mas magaling sa numero at katotohanan. Alam na alam ko, ang bawat sulok ng bahay na ito, higit kanino man. Ang bahay na ito ay may maliit na pinto sa may sampayan sa likod na direktang nakatago sa isang makitid na eskinita. Hindi kailanman dumadaan doon si Danilo dahil nandidiri siya sa maputik na daan. Para sa kanya, isa siyang don. Para sa akin, yon ang aking emergency exit. Dahan-dahan akong pumuslit papunta sa walk-in closet. Mula sa vault, kinuha ko ang lahat ng tunay na ginto at ang orihinal na titulo ng bahay. Isinilid ko ang mga ito sa isang itim na eco bag na hindi kapansin-pansin. Bilang kapalit, inilagay ko sa loob ng vault ang 5 pekeng gold bars. Inayos ko ito ng eksakto sa posisyon ng mga tunay kong ginto. Para naman sa mga alahas, ipinalit ko ang kahon na naglalaman ng brilyanteng kwintas at gintong pulseras na pamana pa ng aking ina sa isang kahon na puno ng mga pekeng alahas na parang binili sa divisoria. Garish, maingay, at sobrang kumikinang. Si Aling Rosa ay walang taste sa alahas. Ang alam lang niya, kapag kulay dilaw, ginto. Hindi niya malalaman ang pagkakaiba ng 24 na karat na ginto sa tansong pininturahan lang sa ilalim ng madilim na ilaw ng kwarto. Para sa titulo ng bahay, kumuha ako ng kaparehong green folder. Pero ang laman ay ipinalit ko sa mga warranty card ng ref, manual ng washing machine, at ilang piraso ng blankong bond paper sa gitna. Nag-iwan lang ako ng isang photocopy ng titulo na may malaking salitang copy pero medyo malabo sa pinakaibabaw. Kung bubuksan nila ito sa dilim, ang makikita lang nila ay ang logo ng Republika ng Pilipinas sa itaas. At aakalain nilang ito ng orihinal. Tok tok tok. Isang mahinang katok sa pinto sa likod sa may sampayan. Siguradong yun na ang pinadala ni Antonio. Sumuyap ako sa orasan. 6:20 ng hapon.
Ang bilis. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Siguradong nakalock itong maigi. Binuksan ko ng kaunti ang pinto sa likod. Isang lalaking naka-uniforme ng driver ng delivery app ang nakatayo roon. Pero ang tingin niya ay matalas. Hindi tulad ng isang ordinaryong rider. Ma'am Elena, ako po si Rodel, staff ni Abogado Antonio. Oo kuya, itong mga gamit. Inabot ko sa kanya ang itim na eco bag na naglalaman ng yaman na nagkakahalaga ng halos 5 milyong piso. Nanginginig ng bahagya ang kamay ko. Ipinagkakatiwala ko ang buong buhay ko sa isang estranjero. Pero mas may tiwala ako kay Antonio, ang kaibigan ko mula pa noong kolehiyo, kaysa sa sarili kong asawa. Sabi po ni Attorney Antonio, ang kapalit na dokumento na hiningi nyo ay nasa loob nitong brown envelope. Laman po nito ay mga luma at expired na titulo ng ibang kliyente na itatapon na sana. Pampabigat lang daw po para kapanipaniwala, sabi ni Rodel habang inaabot ang isang makapal na sobre. Perfecto. Salamat kuya. Mag-ingat ka. Baka may sumunod sa'yo. Walang problema, ma'am. Nawala si Rodel sa dilim ng eskinita. Agad kong isinara at nilak ang pinto at bumalik sa kwarto. Ang palitan ay tapos na. Ngayon, ang laman ng vault ay mga peking ginto, tansong alahas mula sa palengke, isang folder na puno ng basura, at isang photocopy ng titulo. Huminga ako ng malalim. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko, kagagaling ko lang sa isang malaking krimen. Ang kaibahan lang, ninanakaw ko ang sarili kong yaman mula sa mga tunay na magnanakaw. Bumalik ako sa kama. Binuksan ang aircon sa pinakamalamig na setting at nagtalokbong ng makapal na kumot. Kailangan kong magmukhang may sakit. Kailangan kong magmukhang mahina. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang text mula kay Danilo. Mahal, tulog ka na ba talaga? Gusto mo ipagluto kita ng lugaw mamaya? Isang mensahe na puno ng kunwaring pag-aalala. Dati, kikiligin ako sa ganito. Ngayon, alam ko na ang tunay na motibo niya. Tinitiyak niya kung tulog na ba ako at kung lalabas pa ako ng kwarto. Nag-reply ako. Huwag na mahal, umiikot talaga ang ulo ko. Uminom na ako ng malakas na pampatulog kanina. Huwag niyo na akong gisingin hanggang bukas ha. Kailangan ko talaga ng pahinga. Itrangka ko na rin yung pinto mula sa loob para hindi ako maisturbo ng ingay ng TV. Sent. Isang psychological tactic. Sa pagsasabi kong itatrangka ko ang pinto, magpapanik sila. Paano sila makakapasok? Hahanapin nila ang spare key. At alam na alam ko, ang spare key ng kwartong ito ay nasa drawer ng desk ni Danilo sa kabilang kwarto. Pero ang lock ng pinto ko ay medyo sira. Kapag itinrangka mula sa loob, hindi ito mabubuksan ng spare key mula sa labas, maliban na lang kung itutulak ng malakas ang pinto habang pinihit ang susi. Pero sinadya kong hindi ito itrangka. Ang ginawa ko ay ilock lang ito gamit ang doorknob para mamayang gabi. Kapag sinubukan ni Danilo na buksan ito gamit ang spare key, mararamdaman niyang nagtagumpay siya sa pagwasak ng depensa ko. At ang maliit na tagumpay na yon ang magiging dahilan ng kanyang kapabayaan. Sige mahal, bulong ko sa dilim. Nanakawin mo na lahat. Kunin mo ang mga basura at lisanin mo na ang buhay ko. 7:30 ng gabi. Hindi dapat ako lumabas ng kwarto pero kailangan ko ng isang huling eksena para makumbinse sila. Lumabas ako na may maputlang muka, malaking tulong ang kaunting baby powder sa labi, at magulong buhok. Naglakad akong paika-ika papuntang kusina para kumuha ng tubig. Sa hapagkainan, kumakain sila ng seafood na in-order online. Chili crabs, buttered shrimp, calamares, mga mamahaling pagkain na in-order gamit ang supplementary credit card ko na hawak ni Danilo. Masarap ang amoy. Pero habang pinapanood ko silang kumain ng may halahakan, nasusuka ako. Oh Elena, akala ko ba tulog ka na? Gulat na sabi ni Danilo.
may sarsa pa sa gilid ng labi. Agad namang inilayo ni Marites ang kamay niya na kanina ay sinusubuan si Danilo. Nauuhaw ako, mahal. Sabi ko sa pinakamahinang boses na kaya ko. Sobrang tuyo ng lalamunan ko dahil sa gamot. Naku, halika. Kukuha kita ng tubig. Nagmamadaling tumayo si Danilo at nagsali ng tubig mula sa dispenser. Heto, inumin mo tapos matulog ka na ulit ha. Namumula na yung mga mata mo. Tinitigan ako ni Aling Rosa nang may pagdududa. Ano bang gamot ang ininom mo, Elena? Para kang bangag. Pampatulog po na nireseta ng doktor, Aling Rosa. Yung natira po nung hindi ako makatulog last month. Sabi po ng doktor, isang tableta lang, blackout na hanggang umaga. Pagsisinungaling ko. Nagkatinginan si Aling Rosa at Marites. May kislap ng tuwa sa kanilang mga mata. Blackout. Yun ang salitang gusto nilang marinig. Oh, sige na, pumasok ka na ulit sa kwarto. Baka mahamugan ka pa. Pagtataboy sa akin ni Aling Rosa. Teka, wag mo itrangka ang pinto ha. Paano kung magkalindol o sunog? Ailak mo lang, wag trangka. Pinigilan ko ang mapang-uyam ng ngiti. Ang palusot niya, gasgas na. Opo, Aling Rosa, nakalimutan ko. Sige po, matutulog na po ulit ako. Wag na po kayong maingay, please. Una, ang arte. Sige na. Mataray na sagot ni Marites. Nakalimutan na ang pag-arte bilang mabait na pinsan. Tumalikod ako. Kinaladkad ang mga paa pabalik sa kwarto. Bago ko isara ang pinto, sumulyap ako. Nakita kong nag-thumbs up si Danilo sa kanyang ina. Si Marites naman ay pasimpleng sumasayaw sa kanyang upuan. Ipinagdiriwang nila ang isang tagumpay na hindi pa nangyayari. Ang hapunan na yun ang kanilang huling piging sa bahay ko. Bukas, hindi na sila kakain ng chili crabs. Bukas, kakainin nila ang bunga ng kanilang kasakiman. Pumasok ako sa kwarto, nilak ang pinto gamit ang doorknob, hindi ang trangka, at pinatay ang ilaw. Binuksan ko lang ang maliit na lamp. 8:00 na ng gabi. Magsisimula ang operasyon nila ng 2:00. Meron pa akong 6 na oras. Hindi ako matutulog. Kinuha ko ang cellphone ko, isinaksak ang headset, at sinimulang i-monitor ang CCTV sa sala ng live. Kumakain pa rin sila, pero mas nagiging matapang na ang kanilang usapan. Bukas ng umaga pagkapalayas natin sa kanya, isusuot ko yung pulang bestida niya, mahal. Bagay siguro sa akin yun, sabi ni Marites. Kunin mo na lahat. Puro branded ang laman ng aparador niyan, sagot ni Danilo. Ang hindi niya alam, nabili ko ang mga damit na yun sa year-end sale at inalagaan ko kaya tumagal. Siya ang adik sa pagbili ng gadgets at pyesa ng kotse. Yung kitulo, isasangla ba natin agad o ibebenta? Tanong ni Aling Rosa. Isasangla muna natin sa 5 hanggang 6 na kakilala ng kaibigan ko para mabilis ang pera. Matagal ang proseso kapag binenta, may notaryo pa, buwis. Kailangan natin ng cash para sa down payment ng kondo ni Marites, sagot ni Danilo. Itinala ko yon sa isip ko. Isasangla sa 5 hanggang 6. Papasok si Danilo sa lungga ng mga buwaya. Ang pagsangla ng peking titulo sa isang loan shark ang pinakamabilis na paraan para maghanap ng katapat. Hindi batas ang pinapairal ng mga iyon, kundi kamao. Kapag nalaman nilang niloko sila ni Danilo, katapusan na niya. Danilo, hindi ka lang masama, tanga ka pa. At ang katangahan mo, ang magiging sandata ko para wasakin ka. Humiga ako sa kama, inayos ang paghinga. Ang puso ko'y tumitibok, naghihintay sa pagpatak ng 2:00 ng madaling araw. Magiging napakahaba ng gabing ito. Ang mga kamay ng orasan sa dingding ay tila humahabol sa tibok ng puso kong papalakas ng papalakas. 1:45 ng madaling araw. Ang mga ilaw sa kwarto ay patay na sa loob ng 4 na oras. Tanging ang malabong liwanag mula sa lampshade sa sulok ang bibigay ng mga mahahaba at nakakatakot na anino sa pader. Nakahiga akong patagilid, nakatalikod sa pinto.
Ito ang paborito kong posisyon sa pagtulog. Ngunit na yung gabi, ang katawan ko ay kasing tigas ng isang bangkay sa ilalim ng makapal na kumot. Mahigpit kong hawak ang cellphone na ang screen ay nakaset sa pinakamababang liwanag. Ang kanang tenga ko ay may isang wireless earphone na konektado sa CCTV app. Ang kaliwang tenga ko naman ay nakikiramdam sa anumang ingay sa labas. Ang bahay ay tahimik, isang katahimikang hindi normal. Karaniwan, maririnig mo ang hilik ni Danilo mula sa sala kung nakatulugan niya ang panonood ng basketball o ang pag-ubo-ubo ni Aling Rosa. Ngunit na yung gabi, nakakabingi ang katahimikan. Isang katahimikang tanda ng isang masamang balak. Eksaktong 2:00, kumislap ang notification sa cellphone ko. May paggalaw na nakita ang camera sa sala. Sa madilim na screen, nakita ko ang 3 anino na naglalakad ng patyad. Si Danilo ang nangunguna, may hawak na maliit na flashlight. Nakasunod si Marites, walang sapin sa paa, hawak ang laylayan ng kanyang pantulog para hindi sumayad sa sahig. Si Aling Rosa ang nasa likuran, hawak ang kanyang dibdib, marahil dahil sa kaba o sa sobrang pananabik na magnakaw. Huminto sila sa harap ng pinto ng kwarto ko. Ipinikit ko ang aking mga mata ng mahigpit. Inayos ang aking paghinga. Hinga, buga, dahan-dahan. Kailangan kong gayahin ang paghinga ng isang taong tulog na tulog o nawalan ng malay dahil sa gamot. Creak! Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit sa doorknob. Nakalak. Magaling! Nakalak, mahal! Bulong ni Marites mula sa labas. Narinig ito ng kaliwang tenga ko. Oo, pero kalma lang. Nasa akin ang spare key. Isang mahinang kalansing ng mga susi at ang tunog ng susi na ipinapasok sa pinto. Dahil hindi ko itinrangka, madali itong bumukas matapos ang kaunting tulak. Ang sinag ng flashlight ay gumula sa kwarto, mula sa aparador, sa vanity table, at huminto mismo sa mukha ko. Nakakasilaw kahit nakapikit ako. Ramdam ko ang init na tumatagos sa talukap ng aking mga mata. Pinigilan ko ang pagnanais na kumurap. Pinalambot ko ang aking panga. Hinayaang bahagyang bumukas ang aking bibig. Umaarteng tulog mantika. Tulog na tulog siya, bulong ni Danilo. Lumapit ang kanyang mga yapak. Naamoy ko ang pabanggo niyang hinaluan ng amoy ng sigarilyo. Nakatayo siya sa tabi mismo ng kama. Sobrang lapit na ramdam ko ang init ng kanyang katawan. Subukan mang gisingin, baka nagkukunwari lang. Utos ni Aling Rosa mula sa may pinto. Hinaplos ni Danilo ang pisingi ko. Mahina, tapos medyo malakas. Elena, mahal. Halos pabulong niyang tawag. Hindi ako gumalaw. Ang ritmo ng paghinga ko ay hindi nagbago. Tumba na talaga, Nay. Epektibong gamot, ulat ni Danilo. Lumayo siya mula sa kama at nagtungo sa vanity table. Binuksan niya ang pinakaibabaw na drawer. Ang tunog ng pagbukas nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Hinalungkat niya ang laman. Ayun, sabi niya ng mahina. Iyon ang susi ng vault. Ang vault sa aparador ay may 2 sistema ng seguridad. Digital code at physical na susi. Alam na ni Danilo ang code at ngayon, hawak na niya ang susi. Kumpleto na ang access niya. Tara na, sa labas natin buksan. Baka magising pa to sa ingay, yaya ni Danilo. Lumabas silang 3. Isinara ang pinto pero hindi na nilock. Nang marinig kong lumayo na ang kanilang mga yapak, iminulat ko ang aking mga mata. Muling bumalot ang dilim sa kwarto. Ngunit na yun, iba na ang pakiramdam. Dati, ang kwartong ito ang aking pahingahan. Ngayon, ito na ang aking war room. Hinila ko ang kumot hanggang sa ulo at muling binuksan ang screen ng cellphone. Sa screen, nagaganap ang isang murang palabas na krimen sa sarili kong sala. Hindi na ako isang asawang natutulog.
Ako na ngayon ang saksing nag-iipon ng ebidensya para wasakin sila. Pinanood ko ang screen ng walang kurap. Sa sala, sa ilalim ng maliwanag na chandelier na kanilang binuksan, napakawalang ingat dahil kitang-kita sa siwang ng kurtina, nagpipiesta sila. Inilapag ni Danilo ang maliit na vault sa ibabaw ng coffee table. Umupo sa magkabilang gilid niya sina Aling Rosa at Marites na parang dalawang buwetreng gutom na gutom. "Dalian mo, mahal! Buksan mo na!" Malanding sabi ni Marites. Kinukurot ang hita ni Danilo sa pananabik. Pinindot ni Danilo ang kombinasyon. Beep, 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 beep. Isinaksak niya ang susi at pinihit. Click! Bumukas ang pinto ng vault. Katahimikan. At pagkatapos ay isang sabay-sabay na mula sa kanilang tatlo. Mula sa anggulo ng camera na nakatago sa USB charger, kitang-kita ko ang laman ng vault, ang mga nakahanay na peking gold bars. Ang kintab ng ginto ay magandang tingnan sa ilaw. Sa tabi nito, isang pulang velvet na kahon ng alahas at isang makapal na green folder. "Diyos ko po!" nanginginig na sabi ni Aling Rosa. Agad niyang dinampot ang kahon ng alahas. Binuksan niya ito ng walang pag-iingat. Sa loob, isang kwintas na may pekeng diamante na kasing laki ng hinlalaki at mga makikintab na pulseras na gawa sa tanso. "Diyos ko, Danilo! Diamante ito! Tingnan mo ang kislap!" Sigaw ni Aling Rosa pero pabulong pa rin. Agad niyang isinuot ang kwintas. "Bagay na bagay sa akin. Siguradong mahal ito. Matalino rin palang magtago ng yaman si Elena." Napanggisi ako sa ilalim ng kumot. "Oo naman. Bagay sa inyo, Aling Rosa. Pareho ko yung peke." Samantala, abala naman si Marites at Danilo sa mga gold bars. Kinuha ni Marites ang isang piraso. "Ang bigat, mahal," sabi niya, nagniningning ang mga mata sa kasakiman. 100 gramo to, di ba? Kung 5 to, kalahating kilo na. Kung lagpas 2 milyon ang 1 kilo ngayon, mahigit 1 milyon na to. Hindi pa kasama ang alahas at ang titulo ng bahay." "Oo nga," sabi ni Danilo. Nanginginig ang boses. Kinuha niya ang green folder. Binuksan niya ito, tiningnan ng unang pahina. Isang photocopy ng titulo na may selyo na mukhang opisyal sa ilalim ng dilaw na ilaw ng chandelier. Hindi na niya tiningnan ang mga sumunod na pahina na naglalaman ng manual ng washing machine at warranty card ng ref. Tiningnan lang niya ang selyo ng gobyerno sa unang pahina at muling isinara. "Orihinal to. Ito ang tunay na titulo." Puno ng kumpiyansang sabi ni Danilo. Hinalikan niya ang folder. Sa wakas, atin na ang bahay na to. Nagkayakapan silang tatlo. Isang nakakadiri at katawa-tawang eksena. Ipinagdiriwang nila ang isang tagumpay sa ibabaw ng tumpok ng mga pabigat sa pamingwit at basurang papel. Ang kanilang kumpiyansa ay lumipad ng pagkataas-taas. Binulag ang kanilang mga mata. Hindi nila tiningnan ang barcode sa balot ng ginto. Hindi nila sinuri ang kalidad ng alahas. Ang kasakiman ay pumupurol sa lohika. "Paano natin hahatiin to?" tanong ni Marites. Hawak na ang mga pekeng ginto na parang sa kanya na. "Ang gold bars ibebenta natin bukas. Ang pera sa account ko muna papasok, tapos itatransfer ko sa'yo para sa down payment ng kondo." Pag-aayos ni Danilo. "Ay, bakit ganon? Hatiin natin. 2 sa akin, 3 sa'yo. Para may kasiguruhan." Ayaw magpatalo ni Marites. Lumabas ang tunay na kulay. Walang tiwala sa kapwa magnanakaw. "Tama na yan," awat ni Aling Rosa habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Suot ang bagong kwintas. "Itong mga alahas, ako na ang magtatago. Ang gold bars, kayo na ang bahala. Ang titulo, ibigay nyo rin sa akin. Ako ang magtatago." Burara si Danilo. "Sige po, Nay," sagot ni Danilo. Sinimulan nilang iligpit ang mga ninakaw. Hindi pa balik sa vault,
kundi sa loob ng kulay rosas na maleta ni Marites na nakaabang na sa sulok. Hindi mapapansin ni Elena na wala ng laman ang vault hanggang sa susunod na buwan. Humagihik si Danilo. At sa panahong yon, hindi na siya nakatira dito. Pinatay ko ang screen ng cellphone. Sapat na. Sobra-sobra na ang ebidensya. Ang video ay otomatikong na-save sa cloud. Ang kanilang mga mukha, boses, at masamang balak, lahat ay nakunan sa 1080p. Humiga akong muli. May kakaibang sakit sa dibdib ko. Hindi dahil sa nawalang yaman, ligtas ang yaman ko kay Antonio, kundi dahil sa katotohanang ang lalaking pinakasalan ko 3 taon na ang nakalipas, na nangako sa harap ng Diyos at ng aking ama, ay kayang gawin ang ganitong kalupitan para sa ibang babae at sa sakim niyang ina. Ang pinakamababang antas pala ng isang tao ay hindi kapag siya'y mahirap, kundi kapag nagnanakaw siya mula sa taong tunay na nagmamahal sa kanya. Magsaya ka ngayong gabi, mahal. Bulong ko sa dilim. Matulog ka ng mahimbing kasama ang iyong mga pangarap. Dahil bukas, gigising ka sa isang impyerno. Ipinikit ko ang aking mga mata at sinubukang matulog. Kailangan ko ng lakas. Bukas ng umaga, ako na ang bida sa entablado. Nagising ako hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa ingay sa kusina. 6:30 ng umaga. Karaniwan, tahimik pa ang bahay sa ganitong oras. Ako pa lang ang gising. Pero ngayon, may mga kalansing ng kutsara at plato. Bumangon ako, nag-ayos ng kama at nagilamos. Sa salamin, nakita ko ang aking refleksyon. Medyo maputla ang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog, pero matalas ang aking tingin. Ang Elena na mahina at sunod-sunuran ay namatay na kagabi. Lumabas ako ng kwarto. Sa hapagkainan, isang surreal na tanawin ang bumungad sa akin. Si Aling Rosa, Marites at Danilo ay nakaupo na, nakaligo, mabango at bihis na bihis. Si Aling Rosa ay nakabestida pa, suot-suot ang peking diamanteng kwintas na ninakaw kagabi. Si Marites naman ay nakaisang mamahaling bestida at ang buhok ay bagong blow-dry. Ang mesa ay puno ng pagkain, nasilimak at iba pang putahe na binili sa labas. Oh, gising na palang prinsesa! Sarkastikong bati ni Marites sa pagkakita sa akin. Hindi na niya ako tinawag na ate. Magandang umaga, sagot ko. Hinila ko ang upuan ko. Pero inilagay ni Aling Rosa ang kanyang handbag doon. Huwag kang umupo dyan. Para sa tao yan, hindi para sa palamunin. Sabi niya nang hindi tumitingin. Natigilan ako. Ang bilis ng pagbabago. Kagabi, nagpapanggap pang mabait. Ngayon, hayagan na ang atake. Talagang pakiramdam nila na nalo na sila. Ano po ang ibig niyong sabihin, Aling Rosa? Tanong ko, nagkukunwaring naguguluhan. Malakas na ibinaba ni Danilo ang kanyang kutsara. Tinitigan niya ako ng isang tinging banyaga, malamig, mapangmata, at puno ng galit. Huwag ka ng maraming tanong, Elena. Kung gusto mong kumain, doon ka sa plastic na upuan sa likod. O mas mabuti pa, huwag ka nang kumain para makatipid sa bigas. Narinig mo yon? Humagihik si Marites. Siya ka sanay ka namang kumain ng tira, di ba? Oh, ayon. May buto ng manok sa plato ni Danilo. Nat-ngatin mo na lang. Kumulo ang dugo ko, pero pinigilan ko. Kailangan kong ilabas nila ang lahat ng barahan nila bago ko baliktarin ang mesa. Bakit kayo nagkakaganyan, mahal? May sakit ba kayo? Naglagay ako ng pinakakaawa-awang ekspresyon. Wala kaming sakit, Elena. Katunayan, kagagaling lang namin. Galing sa pagkabulag. Dramatikong sabi ni Aling Rosa. Matagal na kami nagtitiis sa'yo. Isang asawang baog, walang trabaho, at pabigat lang sa asawa. Pabigat sa asawa? Inulit ko. Aling Rosa, ang bayarin sa kuryente, tubig, internet, pati na ang pambili nyo ng skincare last month, galing sa freelance ko. Ang sahod ni Danilo, sapat lang pambayad sa hulog ng kotse niya. Delusional.
Nasa punto na si Danilo na naniniwala na siya sa sarili niyang kasinungalingan. Okay, kalmado kong sabi. So, anong gusto niyong mangyari ngayon? Tumayo si Marites at nilapitan ako. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Gusto naming matawahan ka. Tingnan mo ako. Maganda ako. Bata. At kayang-kaya akong bigyan ng anak si Danilo. At higit sa lahat, alam ko kung paano pagsilbihan ng asawa. Hindi tulad mo. Gusgusin at amoy bawang. Simula ngayon, ako na ang reyna sa bahay na to. Ikaw, pwede kang maging katulong. Pero sa bodega ka matutulog, ha? Tama si Marites, sabi ni Aling Rosa. Pero mas gusto ko umalis ka na lang. Palayasin mo na yan, Danilo. Hawak na natin ang alas. Ngumiti ako ng bahagya. So, gusto niyo akong palayasin sa sarili kong bahay? Bahay ko! Sigaw ni Danilo. Nasa akin na ang titulo ngayon. Ibig sabihin, malapit nang maging akin ito ng buo sa mata ng batas. Halos madula si Danilo pero mabilis niyang binawi. Umiling-iling ako. Sige, kung yun ang gusto niyo. Tumalikod ako, naglakad papunta sa dispenser, kumuha ng baso at pinuno ito ng tubig. Pagkatapos, may ngiti sa labi. Bumalik ako sa mesa at ibinuhos ang laman nito diretso sa muka ni Marites. Splash! Sumigaw si Marites. Ang kanyang bagong blow-dry na buhok ay tumupi. Ang kanyang makeup ay kumalat. Naku, pasensya na. Nadulas ang kamay ko, sabi ko. Kulang sa ayos. Tumayo. Natigilan ang kamay ni Danilo sa ere. Ang salitang pagdanakaw ay nagpatigas sa kanya. Anong sinasabi mo? Ngumisi ako. Akala niyo ba tulog ako kagabi? Akala niyo hindi ko alam ang laman ng kulay rosas na maleta na yan? Isang nakakabinging katahimikan. Hinawakan ni Aling Rosa ang pekeng kwintas niya. Namutlang mukha ni Marites sa ilalim ng kumalat na makeup. Nagdedeliryo ka na yata? Pilit na tumawa si Danilo, pero sintonado. Tingnan natin kung sinong nagdedeliryo, sagot ko. Ituloy niyo na ang almusal niyo. I-enjoy niyo ang huling almusal niyo sa mesang ito. Naglakad ako pabalik sa kwarto. Iniwan silang tulala, puno ng pagkataka at unti-unting gumagapang natakot. Ang giyera ay nagsimula na. Ang dating masayang bahay ay biglang naging isang malamig na larangan ng digmaan. Hindi na nila itinuloy ang kanilang almusal. Ang nasilimak ay nanatiling malamig at hindi nagalaw. Narinig ko silang nagbubulungan sa sala, puno ng pag-aalala. Alam niya, Danilo, alam niya. Boses ni Marites na puno ng takot. Shh! Hinaan mo ang boses mo. Huwag kang magpanik. Kahit na alam niya, wala siyang ebidensya. Wala nang laman ng vault. Sabihin na lang nating nababaliw na siya o kaya'y pinasok tayo ng magnanakaw. Pilit na pagpapakalma ni Danilo. Pero halata sa boses niya ang pag-aalinlangan. Tama. At saka hawak natin ang titulo at ang ginto. Sa batas, kailangan ng pisikal na ebidensya. Kung sinong may hawak, siya ang may-ari. Sabat ni Aling Rosa, gamit pa rin ang kanyang luhikang kalye. Ituloy ang plano. Palayasin na siya ngayon din. Huwag natin siyang bigyan ng pagkakataong tumawag ng pulis o abogado. Isang malaking pagkakamali. Pinili nilang sumulong kaysa umatras. Ang pinto ng kwarto ko ay malakas na kinalampag. Elena, lumabas ka dyan! Sigaw ni Danilo. Nagpalit na ako ng damit. Hindi na luma at gusot. Suot ko ngayon ay isang puting blusa, itim na slacks, at isang blazer na madalas kong gamitin sa mga meeting. Ang buhok ko ay nakatali ng maayos. Ang mukha ko ay may manipis pero matapang na makeup. Ang aking pananamit, ang aking armas pandigma. Binuksan ko ang pinto. Si Danilo, Aling Rosa at Marites ay nakatayo roon. Natigilan sila nang makita ang pagbabago sa akin. Ang Elena na parang si Cinderella ay nawala na. Napalitan ng isang profesional at seryosong Elena. Anong problema at kailangan ninyong sumigaw? Parang taga-bundok. Malamig kong tanong. Aba, wag kang umarte dyan na. Parang ang ganda-ganda mo.
Lumapit si Aling Rosa. Nakaturo ang daliri sa mukha ko. Na yun din, ligpitin mo ang mga gamit mo. Ilagay mo sa karton o plastik ng basura, kahit ano. At sa oras ding ito, umalis ka na sa pamamahay na ito. At ano ang dahilan? Dahil tinalakan na kita, sabi ni Danilo. Tinalakan kita ng 3. Hiwalay na tayo. Hindi ko kailangan ng asawang inutil na ang alam lang ay pagbintangan ang asawa niyang nagnanakaw. Sige, tinatanggap ko ang talak. Mabilis kong sagot. Walang kahit isang patak ng luha. Ang reaksyon ko ay ikinagulat ni Danilo. Inaasahan niyang iiyak ako, magmamakaawa, at hihilinging bawiin niya ang sinabi. Iyon ang senaryo sa isip niya. Ang kalmado kong pagtanggap ay sumira sa kanyang ego. Hindi ka malungkot? Tangang tanong ni Danilo. Malungkot? Bakit ako malulungkot na mawala ang isang asawang palamunin at isang biyenang toxic? Sa totoo lang, gumaan ang pakiramdam ko. Salamat at pinalaya mo ako. Sabi ko, nakahalukip-kip. Pero may isang mali sa plano ninyong pagpapalayas. Ang dapat umalis sa bahay na ito ay hindi ako, kundi kayo. Isang malakas na tawa ang kumawala sa bibig ni Aling Rosa. Isang pilit na tawa. Marites, narinig mo ba yun? Pinapalayas niya tayo. Nakalimutan yata niyang pag-aari na ni Danilo ang bahay na to. Danilo? Tinitigan ko ang aking asawa. Sigurado ka bang sayo ang bahay na to? Sigurado ka bang yung titulong hawak niya sa maleta ay tunay? Nanigasan mukha ni Danilo. Tunay to syempre. Galing yan sa vault mo. Pakiting ang pag-aalinlangan ay gumapang sa kanilang mga mukha. Mabilis na tumakbo si Marites papunta sa kanyang maleta sa sala. Sumunod si Danilo at Aling Rosa. Kalmado akong naglakad sa likuran nila. Binuksan ni Marites ang maleta. Kinuha ang green folder na nanginginig ang mga kamay. Inagaw ito ni Danilo. Binuksan niya ang unang pahina. Photocopy ng titulo. Mukha pa ring kapanipaniwala. Tunay to, may selyo, sigaw ni Danilo. Buksan mong susunod na pahina, utas ko. Binaliktad ni Danilo ang pahina. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang pangalawang pahina ay isang warranty card ng isang 2-door na ref. Ang pangatlong pahina, manual ng isang blender. Ang mga sumunod na pahina hanggang sa dulo ay mga blankong bond paper at lumang dayaryo. Ano to? Kinusot ni Danilo ang mga papel. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Nasaan ang tunay na titulo? Nasa isang ligtas na lugar. Malayo sa maruruming kamay ninyo. Sagot ko. Ahas ka! Sigaw ni Aling Rosa. Susugurin niya sana ako para sa bunutan pero umatras ako at inilabas ang cellphone ko. Subukan niyo lang akong saktan, Aling Rosa. Tatawagan ko ang gwardiya ng subdivision ngayon din. Naka-speed dial na sila. Natigilan si Aling Rosa. Humihinga siya sa galit. Pero tunay yung mga ginto. Biglang nagsalita si Marites. Nanginginig ang boses. Kinuha niya ang isang gold bar. Binuksan niya ang balot nito ng walang pag-iingat. Inilabas niya ang kumikinang na bara. Subukan mong kagatin para malaman mo. Parang sa mga pelikula. Mapang-asar kong sabi. Sa sobrang taranta, kinagat niya ni Marites ang dulo ng bara. Crack! Hindi tunog ng malambot na metal ang narinig, kundi tunog ng natuklap na pintura. Halos mabali ang ngipin ni Marites. Sa bahaging kinagatan niya, natuklap ang kulay ginto at lumabas ang kulay abong tingga sa ilalim. Pek! Binitiwan ni Marites ang bara. Brock! Bumagsak ito sa sahig. Ang tunog ay mabigat at magaspang, hindi tulad ng tunog ng ginto. Pabigat yan sa pamingwit ng tatay ko na pininturahan ko lang ng spray paint nung isang linggo. Paliwanag ko. Ninakaw nyo ang kalahating kilong tingga. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalat sa sala. Ang mga mukha nilang tatlo ay nagbago mula sa pula sa galit patungo sa putla na parang mga bangkay. Ang katotohanan ay bumangga sa kanila na parang isang 10-wheeler truck. Ang kanilang kayamanan ay basura.
Ang kanilang plano ay durog na durog. Ngayon, ang boses ko ang bumasag sa katahimikan. Mahina pero puno ng otoridad. Ako naman ang magsasalita. Lumakad ako sa gitna ng sala. Dinodomina sila na ngayon ay parang mga basang sisiw. Mayroong tayong dalawang pagpipilian. Itinaas ko ang dalawang daliri. Una, ligpitin ninyo ang mga personal nyong gamit. Damit at toiletries lang. Walang pwedeng dalhing appliances o gamit na binili gamit ang pera ko. At umalis kayo dito sa loob ng 30 minuto. Ang hiwalayan, sa korte na natin ayusin. Tinitigan ko si Danilo. Walang masabi. Pangalawa, tuloy ko, pipindutin ko ang button na ito. Ipinakita ko ang screen ng cellphone ko na may police hotline at numero ng presidente ng Homeowners Association. Ire-report ko kayo sa kasong attempted robbery. Ang ebidensya? Ang CCTV footage ng pagbubukas nyo ng vault, pagkuha ng mga gamit, at ang masamang balak nyo na nakuuna ng audio. Ang parusa? Higit 5 taong pagkakakulong. Gusto nyo bang magkaroon ng family reunion sa kulungan? Huwag! Sigaw ni Marites. Siya ang pinakaduwag sa usapang kulungan. Danilo, ayaw kong makulong. Sabi mo safe tong plano. Tumahimik ka! Sigaw ni Danilo kay Marites. Pagkatapos ay bumaling sa akin, nagmamakaawa. Mahal, Elena, huwag namang ganito. Mag-asawa pa rin tayo. Nagkamali lang kami. Nagbibiro lang ako kagabi. Hindi ko naman talaga ibebenta yon. Nagbibiro? Tumawa ako ng walang gana. Pinansipika ang titulo, nilimas ang vault, at balak akong palayasing pulubi. Yan ba ang definition mo ng biro, Danilo? Elena, anak, patawarin mo na kami. Biglang lumuhod si Aling Rosa. Hindi dahil sa sinseridad, kundi dahil sa takot. Tinanggal niya ang peking kwintas at inilapag sa mesa. Heto na, isinasauli ko na. Wala naman akong kinuha. Sa inyo na po yan, Aling Rosa, malamig kong sabi. Peking kwintas na nagkakahalaga lang ng 100 piso. Bagay na bagay sa inyo. Souvenir mula sa manugang na kinamumuhian ninyo. Namula ang mukha ni Aling Rosa sa hiya. Pero hindi siya kumibo. Ang oras ninyo ay tumatakbo na. 25 minuto na lang. Sabi ko habang tinitingnan ang relo. Kung ako sa inyo, mag-i-impact na ako. Dumadaan ang truck ng basura dito ng 9:00. Baka isama pa kayo. Sinububukan pa ni Danilo na lumapit. Mahal, pakinggan mo muna ako. Mahal kita. Si Marites, tukso lang siya. Nagkamali ako. Ayusin natin to. Magsimula tayo ulit. Tinabig ko ang kamay niya. Huwag mo akong hahawakan. Ang kamay na yan, nakahawak lang sa kamay ng kireda mo. Walan tayo, Danilo. Ang meron lang ngayon ay ako bilang may-ari ng bahay at kayo bilang mga trespassers. Labas! Sigaw ko ng buong lakas. Umalinggonggaw ang boses ko sa buong bahay. Napaatras si Danilo. Nakita niya ang apoy sa mga mata ko. Isang apoy na tumupok sa lahat ng natitirang respeto ko para sa kanya. Natauhan siya. Ang dating Elena ay wala na. Mabigat ang mga paang sumenya si Danilo sa kanyang ina at kay Marites. Tara na, mag-impake na tayo. Pero Danilo, saan tayo titira? Umiiyak na tanong ni Marites. Kahit saan, basta hindi dito. Sigaw ni Danilo, puno ng pagkabigo. Naghiwa-hiwalay sila, pumasok sa kani-kanilang kwarto. Narinig ko ang kalabog ng mga maleta at gamit na ibinabato. Nakatayo lang ako sa sala, nagbabantay na parang isang warden. Siniguro kong hindi nila madadala ang TV, mga palamute, o kahit anong mamahaling gamit. Nang lumabas sila, dala ang kanilang mga damit, mukha silang kaawa-awa. Malayo sa itsura nila kagabi. Binuksan ko ang pinto ng malapad. Ang susi ng bahay, ng kotse at ng motor, ilagay niyo sa mesa. Utos ko. Nanginginig na inilapag ni Danilo ang mga susi. Tinitigan niya ako sa huling pagkakataon.
umaasa ng himala. Elena, umalis na kayo bago pa magbago ang isip ko tungkol sa pulis. Lumabas silang tatlo, kinaladkad ang kanilang mga maleta. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanilang mga talunang muka. Ang kapitbahay sa tapat na nagdidilig ng halaman ay napatingin. Ay, Aling Rosa, Danilo, saan ang punta nyo? Ang aga-aga may dalang maleta? Magbabakasyon? Tanong ni Aling Tessie, ang pinakachismosa sa kalye. Hindi sumagot si Danilo. Naglakad siyang nakayuko. Si Aling Rosa naman ay pilit ng ngumiti, puno ng hiya. Si Marites ay paika-ikang naglakad dahil nabali ang takong ng sapatos niya. Isinara ko ang pinto. Blag. Pagkatapos ay nilock ko ito at ikinabit ang kadena. Sumandal ako sa pinto. Tinitingnan ng tahimik na sala. Ang bahay na ito ay sa akin na ulit. Ang hangin ay mas magaan. Ang oxygen ay mas malinis nang wala ang kanilang lason. Napaupo ako sa sahig, pero hindi para umiyak sa lungkot. Umiyak ako dahil sa wakas, gumaan ang pakiramdam ko. Tapos na ang isang kabanata, bulong ko. Pero ang pagbagsak ninyo, hindi pa tapos. Simula pa lang ito. Sumulyap ako sa cellphone ko. Isang mensahe mula kay Antonio. Ligtas na ang mga ari-arian mo. Nakahanda na ang demanda para sa annulment at ang kaso ng pagnanakaw sa opisina ni Danilo. Kailan natin isasampa? Nag-type ako ng sagot na may malamig na ngiti. Sa lalong madaling panahon, hayaan muna nating maranasan nilang maging pulubi sa loob ng isang linggo. Pagkatapos, ibibigay natin ang susunod na regalo. Ang bahay ay naging napakatahimik matapos ang kanilang pag-alis. Isang katahimikang matagal ko nang pinangarap. Umupo ako sa sofa. May hawak na isang baso ng iced coffee at isang tablet. Hindi ko sila basta-basta pinakawalan ng walang bantay. Si Rodel, ang assistant ni Antonio na nagpanggap na rider, ay may bago ng misyon. Ang buntutan sina Danilo, Marites at Aling Rosa. Nakamotor si Rodel. Nagpapanatili ng ligtas na distansya at nag-uulat ng bawat galaw nila sa pamamagitan ng voice message at video. Ma'am Elena, huminto po ang mga target sa Ongpin. Pumasok sila sa isang tindahan ng alahas. Nagmamanman po ako mula sa isang coffee shop sa tapat. Ligtas po ang posisyon ko. Malinaw na boses ni Rodel mula sa speaker ng tablet ko. Ngumiti ako. Ongpin. Ang sentro ng bentahan ng ginto. Isang lohikal na pagpipilian para sa mga taong nangangailangan ng mabilis na pera. Tila, nakikita ko na ang buong eksena based sa ulat ni Rodel at sa aking imahinasyon bilang isang auditor. Ito ang nangyari. Pumasok si Danilo sa tindahan na parang isang bigating boss kahit nagusot-gusot na ang damit. Si Marites ay mahigpit na hawak ang kanyang bag kung saan nakalagay ang 5 pekeng gold bars. Si Aling Rosa naman ay naglalakad sa likuran. Taas, no? Pakiramdam niya ay isa siyang reyna na may dalang kayamanan. Engko, mabebenta kami ng ginto. 500 gramo. Malakas na sabi ni Danilo. Sinasadya para marinig na ibang customer. Ang engko na may-ari ng tindahan, isang matandang lalaki na may makapal na salamin, ay tiningnan sila ng walang emosyon. Nasaan ang ginto? May pagmamalaking inilabas ni Marites ang 5 bara na ang selyo ay sira na dahil sa kagat niya kaninang umaga. Heto po, engko, tunay. May certificate pa sa loob. Kinuha ng engko ang isang bara. Binalik-baliktad, kumunot ang kanyang noo. Hindi niya kailangan ng mamahaling gamit para magduda. Ang bigat ay tila hindi tama. Oo, mabigat ang tingga. Pero ibang bigat ng ginto na alam lang ng mga kamay na sanay ng humawak nito sa loob ng maraming taon. Bubuksan ko ha. Kung gusto niyong ibenta, kailangan kong siriin. Kikikilin ko at titimbangin, sabi ng engko. Huwag po, engko! Bababa ang presyo niyan kapag nasira ang balot, protesta ni Aling Rosa. Misis, kung sa akin kayo magbebenta, ganyan ang patakaran. Kung ayaw ninyo, sa ibang tindahan na lang kayo pumunta. Siya kahalata namang bukas na itong selyo.
Mataray na sagot ng Engko. Nang hindi na naghintay ng sagot, ginupit niyang balot. Kinakabahan si Danilo, pero kumpiyansa pa rin siyang ginto iyon. Sige, suriin mo na, Engko. Siguradong 79 punto, 79% yan. Inilabas ng Engko ang bara. Kumuha siya ng isang maliit na kikil. Shrek! Kinikil niya ang gilid ng bara. Sa tablet ko, nagpadala si Rodel ng isang litratong kuha mula sa siwang ng pinto. Ang mukha ni Danilo sa litrato ay maputla. Bakit? Dahil ang pulbos na nalaglag mula sa pagkikikil ay hindi kulay ginto, kundi kulay abong maitim. Ano ito? Tumaas ang boses ng Engko. Kumuha siya ng isang malakas na magnet mula sa drawer. Truck! Dumikit ng mahigpit ang gold bar sa magnet. Ang ginto ay hindi dumidikit sa magnet. Bakalat tingga? Gusto niyo ba akong lokohin? Sigaw ng Engko, umalingaw-ngaw sa buong tindahan. Ang gwardiya ay agad na pumunta sa pinto. Ha? Imposible! Ginto yan! Galingin sa ipon ng asawa ko. Pagdedepensa ni Danilo, pinagpapawisan na ng malamig. Ang ginto ng asawa mo ay pabigat sa pamingwit. Ibinato ng Engko ang bara pabalik sa mesang salamin. Brock! Natuklap ang pintura at lumabas ang kulay kalawang na bakal sa ilalim. Pintura lang ito. Amoy, spray paint pa nga eh. Sumigaw si Marites. Sinungaling. Siguradong pinalitan nyo yan habang hawak nyo. Hoy! Mag-ingat ka sa bibig mo, miss. Galit ng Engko. May 8 akong CCTV dito. Ipapulis ko kayo ngayon din. Attempted fraud. Nang marinig ang salitang pulis, nanlambot si Danilo. Pasensya na po, Engko. Hindi po namin alam. Biktima lang din po kami. Pumanhin niyo sa leeg niyo. Umalis na kayo dito at huwag na kayong babalik. Dalhin niyo yung basura niyo. Nagtatakbo silang tatlo palabas ng tindahan. Sinisigawan ng magnanakaw ng ilang customer. Ni-record ni Rodel ang sandaling iyon. Uminom ako ng kape. Strike 1, bulong ko. Ang drama ay hindi pa tapos. Hindi sila sumuko. May pag-asa pa sila, ang mga alahas na suot ni Aling Rosa. Huminto sila sa isang tindahan ng buko juice sa tabi ng daan. Mula sa audio recording ni Rodel, narinig ko ang kanilang pagtatalo. Demonyo talaga si Elena, sabi ni Marites. Pero itong mga alahas, imposible namang peket. Sabi ko sa inyo, sabi naman ni Aling Rosa habang hinihimas ang kwintas. Sinuot niya to nung kasal ng pinsan niya. Imposibleng magsuot ng peke ang isang mayaman sa isang malaking okasyon. Saka mabigat ito. May resibo yan sa kahon, di ba? Hinalungkat ni Danilo ang maleta at nakita ang isang kapirasong papel. May resibo nga, sabi niya. Napatawa ko. Hindi yon resibo ng tindahan ng alahas. Resibo yon mula sa isang bilihan ng accessories sa Divisoria. Nagpunta sila sa isang sanglaan sa Quiapo. Matapos ang mahabang pila, si Aling Rosa ang lumapit sa teller. Magkano to, miss? Kailangan namin ng malaking halaga. Brilyante yan. Mayabang niyang sabi. Ang babaeng appraiser ay umiti. Kinuha ang mga alahas. Ginamit niyang kanyang maliit na magnifying glass. Ang ngiti niya ay unti-unting naging pagtataka. Tapos ay pagpipigil ng tawa. Pasensya na po, ma'am. Seryoso po ba kayong isasangla ito? O naman, mukha ba akong nagbibiro? Ganito po kasi, ma'am. Ang tinatanggap lang po namin ay tunay na ginto at brilyante. Hindi po kami tumatanggap ng costume jewelry. Ano? Anong costume jewelry? Hindi po ito ginto, ma'am. Tanso po ito na pininturahan lang. At ang mga bato ay hindi brilyante. Salamin lang po ito. Yung pulseras, plastic po. Paliwanag ng appraiser, sabay tapik sa pulsera sa mesa. Ang tunog ay plok-plok. Hindi ting. Imposible! May resibo kami. Inabot ni Danilo ang resibo. Binasa ito ng appraiser at hindi na napigilang tumawa. Sir, resibo po ito ng isang stall sa Divisoria. Nakasulat po dito, 1 dosenang kwintas na replika.
Total na presyo, 1,500 piso. Inagaw ni Danilo ang papel. Nanlaki ang mga mata niya. 1,500 piso para sa isang dosena. Ibig sabihin, ang isang kwintas ay nagkakahalaga lang ng 125 piso. Gumuho ang mundo nila. Halos himatain si Aling Rosa. Ibig sabihin, basura lang sinusuot ni Elena noon, bulong niya. Ang kanyang pride ay naging abo. Lumabas sila ng sanglaan na parang mga zombie. Ang yaman na akala nila'y milyon-milyon, hindi pa sapat pambili ng isang full tank ng gasolina. Strike 2, sabi ko. Alas 2 ng hapon, bumabiyahe na pabalik ng Quezon City ang sasakyan ni Danilo. Siyempre, kapag ubos na ang pera at pag-asa, babalik sila sa lugar na inaakala nilang kanila. Hinihanda ko ang sarili ko. Tinawagan ko ang gwardiya ng subdivision. Mang Berto, pakiready po ng team nyo. Paparating na si Danilo. Huwag nyo pong papasukin ang kotse niya. Hayaan nyo siyang maglakad papunta dito. Roger, Mamelena. At tama nga, 10 minuto ang lumipas, tumunog ang intercom sa CCTV. Nakita ko si Danilo. Namumula ang muka sa galit at init. Sina Marites at Aling Rosa ay nakaupo sa bangketa sa labas ng gate. Nagpapaypay gamit ang mga basurang papel. Elena, buksan mo to! Sigaw ni Danilo. Hindi ko binuksan ang gate. Lumabas ako sa balkonahe ng 2 palapag. Tinitingnan sila mula sa itaas na parang isang reyna. Bakit Danilo? Akala ko ba nag-check out na kayo? Huwag kang bastos! Iloko mo kami! Peking lahat yon! Sigaw ni Aling Rosa. Bakit niyo po ako sinisisi? Kayo po ang kumuha sa aparador ko. Malay ko bang yon ang kinuha nyo? Buksan mo ang pinto. Dito kami titira hanggat hindi nahahati ang mga ari-arian. Sigaw ni Danilo. Arian? Isang malalim na boses ang narinig mula sa kalye. Dumating si Antonio, nakasuit, kasama ang 2 matipunong gwardiya. Sino ka? Tanong ni Danilo. Ako si Abogado Antonio, ang abogado ni Elena. Sabi ni Antonio, sabay abot ng business card. Tungkol sa ari-arian, nakalimutan mo yata itong pinirmahan mong prenuptial agreement 3 taon na ang nakalipas. Wala akong pakialam dyan. Itinayo ang bahay na to nung kasal na tayo. May ambag ako dyan. Ang 50,000 piso na ambag mo para sa pagpapagawa ng bakod ay naibalik na sayo ni Elena, kasama ang interes. 100,000 piso. Ligtas na, di ba? Mumisi si Antonio. At ang titulo? Nakapangalan kay Elena bago pa kayo ikasal. Wala kang kahit 1 sentimo dito. Nagsimimulang humagulgol si Marites. Danilo, sabi mo mayaman ka. Sabi mo sa itong bahay. Sinungaling ka. Tumahimik ka. Danilo, Aling Rosa, Marites. Malamig na sabi ni Antonio. Nakatayo kayo sa pribadong pag-aari. Kung hindi kayo aalis sa loob ng 10 segundo, kakalad ka rin kayo ng mga gwardiya palabas. At tandaan nyo, hawak pa namin ang ebidensya ng pagnanakaw. Yumapit ang mga gwardiya. Tinitigan ako ni Danilo. Ang galit sa mata niya ay napalitan ng desperasyon. Elena, ang sama mo. Saan matutulog si nanay? Wala kaming pera. Hindi ko na problema yan. Magsama kaya ng babaeng mas magaling mag-alaga sa'yo. Sagot ko. Pumasok ako sa loob at isinara ang pinto ng balkonahe. Narinig ko ang pagbilang ni Antonio. 3, 2, 1. Pagkatapos ay ingay ng sigawan at mga yapak na papalayo. Pero alam kong hindi pa tapos ang pagbagsak nila. Hapon na. Naubusan ng gasolina ang sasakyan ni Danilo. Tumirik ito sa parking ng isang convenience store. Naglakad si Danilo papunta sa ATM para mag-withdraw ng natitirang sahod niya. Ipinasok niya ang card, pinindot ang PIN, at tiningnan ang balanse sa screen. Ang numerong lumabas ay siguradong nagpatigil sa tibok ng puso niya. Available balance, 45 pesos and 67 centavos. Ano? Sigaw ni Danilo. Paano nangyari yon? Simple lang. Nung isang buwan, inilipat ko ang auto-debit ng lahat ng bayarin sa bahay. Kuryente, tubig, internet, credit card.
mula sa account ko papunta sa account ni Danilo. Ang sahod niya ay saktong-sakto lang na naubos sa mga bayarin. Naubos ang pera. Bulong niya paglabas. Paano? Yung credit card? Naalala ni Danilo. Gagamitin natin to. Pumasok sila ulit para bumili ng tubig at tinapay. Gagamitin ang credit card. Decline, sir. Sinubukan ulit. Transaction rejected. Ma'am, pakitawag po ang bangko. Siyempre, rejected. Kaninang umaga, pagkaalis nila, tinawagan ko ang bangko. Hello, gusto ko pong i-block ang supplementary card na nakapangalan kay Danilo. Nawala po kasi. Walang cash, walang credit card, walang gasolina, at gutom na gutom silang tatlo. Gabi na nang maibenta ni Danilo ang kanyang peking relo sa isang parking boy sa halagang 500 piso. Sapat lang para pambili ng kaunting gasolina at 3 kanin-ulam sa karinderya. Nag-aaway na sila sa loob ng sasakyan. Kasalanan mo to, Marites. Kung hindi ka nagmadali, nasuri ko sana. Bakit ako? Ikaw ang tanga. Akala mo kung sino kang matalino, kontrolado mo pala ng asawa mo. Walang hiyang babae ka. Sumugod si Aling Rosa mula sa likod at sinabunutan si Marites. Ikaw ang sumira sa anak ko. Nagkagulo sila sa loob ng maliit na kotse. Tama na, sigaw ni Danilo, halos maiyak na. Ibaba mo ako dito, biglang sabi ni Marites. Ayoko nang sumama sa inyo. Maghanap ako ng totoong mayaman, hindi isang nagpapanggap na tulad mo. Bumaba si Marites. Kinaladkad ang kanyang kulay rosas na maleta at pumara ng taxi. Naiwan si Danilo at Aling Rosa sa loob ng mainit na sasakyan. Danilo, umiiyak na sabi ni Aling Rosa. Gusto ko nang umuwi sa probinsya. Wala tayong pamasahin eh, sagot ni Danilo, nakatingin sa kawalan. Isunara ko ang tablet ko. Tapos na ang palabas niyang gabi. Nagkawatak-watak na sila. Iyon ang parusang mas masakit pa sa kulungan. Ang talikuran ng sarili mong kakampi sa oras ng kagipitan. Humiga ako sa kama. Ngayong gabi, makakatulog na ako ng mahimbing. Bukas, ilulunsad ko na ang huling atake, ang batas, para siguraduhing hindi lang sila maghihirap, kundi wala na rin silang matatakbuhan. Kinabukasan, sinalubong si Danilo ng tunay na muka ng Maynila. Brutal at walang awa. Matapos matulog sa loob ng sasakyan sa isang gasolinahan, naisip niya ang tanging paraan para makabangon, ang pumunta sa opisina. Sa isip niyang pilit pa ring itinatanggi ang katotohanan, umaasa siyang makakahiram ng pera o makakapag-cash advance. 8:00 ng umaga, ibinaba ni Danilo ang kanyang ina sa isang karinderya malapit sa kanilang opisina. Nay, dito ka muna. Umorder ka lang ng tsaa. Babalik ako agad. Kukuha lang ako ng pera. Gusot-gusot ang damit ni Danilo at amoy pawis na siya. Naglakad si Danilo papasok sa magarbong gusali ng kanilang opisina. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang buhok gamit ang refleksyon sa salamin ng lobby. Itinapat niya ang kanyang ID sa scanner. Beep! Isang pulang ilaw ang umilaw. Hindi bumukas ang harang. Sinubukan niya ulit. Beep! Ano ba to? Sira yata. Bulong niya. Sir Danilo. Isang malaking boses ang tumawag sa kanya. Si Mang Tonyo, ang hepe ng mga gwardya, ay nakatayo sa tabi niya. Ang dating palangiting si Mang Tonyo na madalas niyang bigyan ng sigarilyo ay seryoso na ngayon. Ay, Mang Tonyo! Sira yata itong ID ko. Hindi po si Ryan, sir. Kayo po ang wala ng access. Matigas na sagot ni Mang Tonyo. Sumama po kayo sa amin sa labas. Huwag na po tayong gumawa ng eksena dito. Anong ibig mong sabihin? Empleyado ako dito. Tumaas ang boses ni Danilo. Utos po ng management, sir. Bawal na po kayong pumasok. Ang mga gamit niyo po, inimpake na ng HR. Kunin niyo na lang po sa labas. 2 gwardiya ang humawak sa braso ni Danilo at kinaladkad siya palabas na parang isang kriminal. Sa labas, sa ilalim ng sikat ng araw, isang karton ng instant noodles ang naghihintay sa kanya.
Laman nito ang picture frame niya, isang mug, at isang stapler. Lumabas ang isang staff mula sa HR. Mr. Danilo, ito na po ang termination letter ninyo. Ano? Anong dahilan? Nanginginig na tanong ni Danilo. Ang asawa niya po, si Ma'am Elena, ay nagpadala ng resulta ng isang forensic audit kahapon sa email ng ating CEO. May mga ebidensya po ng mga kahina-hinalang transfer mula sa pondo ng kumpanya papunta sa isang personal account na ginawa ninyong peking supplier. Ang kabuuang halaga ay 3 milyong piso, paliwanag ng staff. Pinili ng kumpanya na tanggalin na lang kayo para hindi na lumaki ang gulo. Pero kung hindi nyo maibabalik ang pera sa loob ng 48 oras, mapipilitan kaming magsampa ng kasong estafa. Gumuho ang mundo ni Danilo. Hindi pala biro ang banta ni Elena. Bilang isang dating punong tagasuri, alam ni Elena kung saan hahanapin ang mga itinatagong baho ni Danilo. Pero kailangan ko ng pera. Naiiyak na sabi ni Danilo. Wala na po kaming pakialam dyan. Umalis na po kayo. Naglakad si Danilo pabalik sa karinderya. Yakap-yakap ang karton ng kanyang nawasak na karera. Hindi lang trabaho ang nawala sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang reputasyon. 1 linggo ang lumipas. Kung meron mang impyerno sa lupa, ito na marahil yon. Isang 3 sa 3 metro na kwarto sa isang masukal na iskinita sa Tondo. Ang pader ay inaamag, ang pintura ay natutuklap, at ang bubong ay yero lang na nagiging pugon sa tanghali. Doon na ngayon nakatira si Danilo at si Aling Rosa. Ang SUV ni Danilo ay hinatak na ng bangko. 3 buwan na pala siyang hindi nagbabayad ng hulog. Ang pera ay ginastos niya sa pagbili ng mga regalo para kay Marites. Ang natirang pera nila ay sapat lang para sa isang buwang upa at araw-araw na pagkain ng instant noodles. Ang init, Danilo. Hindi ko na kaya. Daing ni Aling Rosa. Nakahiga sa isang manipis na kutson sa sahig. Magtis ka na sagot ni Danilo. Nakaupo sa may pinto, tinitigan ang kanyang basag na cellphone. Nag-apply siyang maging rider pero wala siyang motor. Bakit naging ganito ang buhay natin, Danilo? Kasalanan to ng demonyo mong asawa. Ang sama niya. Pwede ba, ni? Tumahimik ka. Biglang sigaw ni Danilo. Napuno na siya. Kasalanan mo rin to? Ikaw ang lagi nagsusulsol sa akin. Nakuripot si Elena na hindi siya karapat-dapat na maghanap ako ng iba. Ikaw ang sakim sa ginto. Kung tinanggap mo lang sana si Elena, nasa malamig na kwarto pa rin tayo ngayon. Bakit ako ang sinisisi mo? Ikaw ang lalaki. Ikaw ang padre de pamilya. Isang hapon, habang nag-aabang ng masasakyan si Danilo malapit sa isang malaking mall sa BGC, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan. Isang bagong-bagong itim na SUV. Sa driver's seat, nakaupo si Elena. Nakasuot siya ng mamahaling salamin, isang pulang blazer, at tumatawa habang may kausap sa headset. Ang kanyang aura ay nagniningning. Hindi napigilan ni Danilo ang sarili. Tumakbo siya at kinatok ang bintana ng sasakyan. Ibinaba ni Elena ang bintana ng bahagya. Ang tingin niya ay hindi galit, kundi tingin sa isang estrangero, isang pulubi. Elena, ako to, si Danilo. Tulungan mo ako. Nagmamakaawang, sabi ni Danilo. May sakit si nanay. Wala kaming pambili ng gamot. Nagsisisi na ako, Elena. Babalik na ako sa'yo, kahit maging alila mo pa ako. Inalis ni Elena ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay matalim. Danilo, natatandaan mo ba ang sinabi mo 2 linggo na ang nakalipas? Na gagawin mo akong pulubi? Na palalayasin mo akong walang-wala? Tinupad ng Diyos ang dasal mo, pero binaliktad niya ang sitwasyon. Tungkol naman sa nanay mo, responsibilidad mo yan bilang anak. Noong may sakit ang tatay ko, abala ka sa paglalaro ng basketball, di ba? Itinaas ni Elena ang bintana. Elena, teka, kahit konting pera lang. Hindi na siya pinansin ni Elena. Umandar ang sasakyan. Iniwan si Danilo sa gitna ng kalsada.
nilalamon ng usok at ng mga busina ng ibang sasakyan. Napaluhod si Danilo sa init ng aspalto, umiiyak. Dito niya naintindihan, sarado na ang lahat ng pinto. Si Elena ay hindi na ang asawa niyang sunod-sunuran. Siya na ngayon ay isang bituin na hindi na niya kayang abutin. Ang huling dagok ay dumating sa anyo ng isang brown envelope na may selyo ng korte at isang sulat mula sa opisina ni Abogado Antonio. Isang summons. Mr. Danilo, may pangalan po kayo para sa unang pagdinig ng kasong isinampa laban sa inyo. Nanginginig na binuksan ni Danilo ang sulat. Nakasulat doon ang mga kaso. Annulment dahil sa psychological incapacity, emotional abuse, at adultery. At ang pinakamatindi, isang demand para bayaran ang halagang 5 milyong piso. Iyon daw ang kabuuan ng minakaw niya sa kumpanya at ang moral damages para kay Elena. At sa ilalim, isang babala. Kapag hindi nabayaran ng nasasakdal ang nasabing halaga, itutuloy ng nagsasakdal ang pagsampa ng kasong kriminal na attempted robbery gamit ang CCTV footage bilang ebidensya. Ang pagpipilian ay simple pero brutal. Bayaran ang utang na imposibleng mabayaran o makulong. Kulungan, bulong ni Danilo. Gumuho ang kanyang katawan. Ayokong magkaroon ng anak na preso, Danilo. Humagulgol si Aling Rosa. Gawin mo ng paraan. Anong paraan, Nay? Wala na tayong kahit ano. Kahit ibenta ko ang bato ko, kulang pa yan. Nabitag sila. Si Elena ay nagdeklara ng checkmate. 30 buwan ang lumipas. Ang bahay sa lungsod ng Quezon ay may bago ng itsura. Ang dating kupas na bakod ay naging itim na at elegante. Ang hardin ay puno na ng mga bulaklak. Sa loob, nakatayo ako sa gitna ng sala na bagong renovate. Wala nang bakas ni Danilo. Wala nang amoy ng sigarilyo. Wala nang negatibong enerhiya. Tumunog ang cellphone ko. Isang text mula kay Antonio. Final na ang desisyon. Annulled na ang kasal nyo. Opisyal ka ng malaya, Elena. Congratulations. Hindi dumating si Danilo sa mga pagdinig. Ang balita, nagtatago raw siya sa probinsya. Nagtatrabaho sa isang plantasyon para takasan ang mga naghahabol sa kanya. Ang kanyang ina naman ay nasa isang pasilidad na ng gobyerno para sa mga matatandang inabandona na. Ibinaba ko ang cellphone ko. Kumuha ako ng kape at lumabas sa likod bahay. Doon, isang bagong gawang koi pond ang nagbibigay ng payapang tunog. Ang buhay ko ay nasa kamay ko na ulit. Ang aking karera bilang isang independent financial consultant ay sumisikat. Ang aking mga tunay na yaman ay nasa isang safe deposit box na sa bangko. At higit sa lahat, payapa na ang puso ko. Naalala ko ang hapong yon kung saan tinawag nila akong Bobo. Kung alam lang nila, ang pagtawag nila sa akin na Bobo ang naging mitya para ilabas ko ang talinong matagal ko nang itinago para sa kanila. Huminga ako ng malalim. Ang lasa ng kape ay perpekto. Salamat, Danilo, bulong ko sa hangin. Salamat sa iyong kataksilan dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman kung gaano ako katatag na tumayo sa sarili kong mga paa. Mumiti ako. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Ngayon ay linggo. Marami akong gagawin. Spa, lunch meeting kasama ang isang bagong kliyente, at pagbili ng mga bagong gamit para sa bahay. Ako si Elena. Hindi na isang biktima. Ako na ang bida at manunulat ng sarili kong masayang pagtatapos.